Punyeta, bilisan nyo! Kailangan natin makataas ito, Ginoong Gimbara. May naisip akong paraan. Magpalit tayo ng damit. At bakit naman? Para malito sila, para akala nila ako si Crisostomo Ibarra. Baka naman ikay mapahamak. Wala tayong ibang paraan. Nauubos na oras natin. Habulin ang talong yon! Bilisan na natin, Senyor Ibarra! Ayun, Ginoo, may bangka! Ay si Senyor Ibarra, papunta ng bangka! Sumakay ka na ng bangka, Ginoong Ibarra. Ngunit paano ka, Elias? Huwag mo kang malalahanin. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Vámonos, rapido! Kala mo ba di ako sintado, Senyor Ibarra? Gandang umaga, Binibini. Buenos dias a todos ustedes. Kung wala sanang Indyong nakaharang dito, o kaya naman ay mawala na lahat ng Indyo sa mundo, ay di sana mas malinis ang kapaligiran. Kapitan, bakit sa daong iyan pumupunta ang mga hangal na timonero? At bakit hindi bilisan ang paglayag ng vapor tabo? Ginang, napakababa po kasi diyan. At yan ang ating tinataka kapag ating binilisan na tayo maglalagos sa bukuring iyon. Mangyari, hindi sa mga walang malinis na lawas sa kapuluang ito. Napakadali lamang ng solusyon na inyong kailangan. Kaya't ako'y nagtataka kung bakit ni isa sa inyo ay walang nag-iisip. Bago kaya ang isang tuwid na kanal mula sa lawa ng Laguna patungo sa buok ng Maynila. Gumawa ng panibagong lagusan at isara ang ilog Pasig. Nang sa ganon ay makatipid tayo sa lupa. Mapapabilis pa ang ating paglalakbay at mababawasan ang pagtaas ng buhangin na bumabara sa mga ilog. Paumanhin, Ginoong Simon. Ngunit saan manggagaling ang salapi para dyan? At bukod pa rito, maraming nayon ang masisira. Pwes, sumira! Hindi magiging problema ang salapi, Don Custodio. Hindi makakasapat ang mga bilanggo, Ginoo. Kung gayon, pilitin kumuha ang mga mamamayan. Mababata man o matanda. Ngunit, kaguluhan lamang ang itutulot niyan. Mga kaguluhan? Minsan ba'y nagalsana ang bayang Ehipto? O ang mga bilanggong Hodeo sa banal na Sidibe? Akala ko ba'y malamta sa kasaysayan, Don Custodio? Ngunit, ang inyong pagkikitunguan ay hindi Ehipto o Hodeo. Noon pa man, pinipilit na ang mga taga rito na magakot ng malalaking kahoy para sa daong, kung hindi lamang dahil sa mga pata. Isang mulatong Amerikano? Yung Ingles? O Basilio, kamusta na si Kapitan Tiago? Kagaya po ng dati, hindi pa rin siya nagpapagamot kanino man. Ngayon, pinutusan aking puntahan at dalawit ng San Diego upang matignan ang paupaang bahay niya. Ngunit sa katunayan, pinapapunta niya lamang ako roon upang malayan siya makahikid ng ambiyan. Lalo talaga ang apyan na yan. Noong araw, ginagamit na yan. Ngunit hindi ko labis maisip kung bakit sa ngayon ay labis ang paggamit ito. Tandaan nyo mga bata, na mananatili lamang medisina ito habang ang klase sa klasiko ay pula. May ba ako? Ano na ang lagay ng pagtatanyo ng wikang Kastila sa akademya? Mabuti naman po, nakahanda na po ang mga guro at ang aming paralang gagamitin. Palagay ko'y hindi matutuloy ang plano niyong yan dahil tututol si Padre Sibilia.
Kasi siguro ako matutuloy yun. Sapagkat naghihintay na lang kami ng misa matapos makipagkita ni Doña Irene at Don Cosmino, niregaluhan namin siya ng 2 kabayong kastanyo at lang ako natutulungan na kami. Ipagpalagay na nating pinahintulutan kayo. Ngunit saan naman kayo kukuha ng pondo para rito? Aambag ang mga mag-aaral kasi sikapa. At ang mga profesor naman ay kalhating Pilipino at Kristila. At ang mga Katolikan naman ay handog ng isang mayamang makaraig at kasama ng kanyang isang bahay. Mabuti naman kung ganoon. Sana yung magtagumpay kayo sa inyong inaasa. Paano ba yan? Kailangan na ako doon sa taas. Maiwan ko na kayo. Sige po. Maiba nga ako, Isagani. Ano ang sabi ng iyong tiya tungkol kay Paulita? O, teka lang kaibigan. Di na ba'y namumula kaya na mapag-usapan natin ang iyong kasintahan? Sa bagay, kaibig-ibig rin naman ang iyong kasintahan. Maganda na, mayaman pa. Kaya lang, Ano? o teka lang kaibigan, huwag mong mamasamain. Nais ko lang sabihin na, kaya lang ay palagi niyong kasama ang masungit na masungit niyang tiyahin. Magandang araw sa inyo. Tila nagkakasiyahan yata kayo dito. Maaari ba akong magsama sa inyong pag-usap? Basilio, ikaw ba uuwi na magbabakasyon? Parang ganoon na nga po, Ginoong Simon. Sino ba ang iyong kasama? Kababayan mo ba siya? Hindi po, Ginoong Simon. Ngunit magkalapit lang ang aming bayan. Bakit? Hindi pa po ba kayo nakakapunta sa bayan nila? Sadyang hindi lang ako pumupunta sa mga lalitan. Dahil ang mga tao doon ay hindi naman bumibili ng mga alas. At sa palagay ko, may hirap ang mga tao doon. Hindi naman ibig sabihin kapag hindi kami bumibili ng alas ay mahirap na. Sadyang hindi lang namin binibili ito dahil hindi naman namin ito kailangan. Bueno, heto. Samahan niyo na lamang akong inom ng cerveza. Maraming salamat, Ginoo. Ngunit, ipagpaumanhin niyo, hindi kami umiinom ng lagi. Hindi umiinom? Masama yan. Ani nga ni Padre Tumora. Masama ang palaking iniinom. Kung ganoon, pakisabi po kay Padre Camora na kung tubig sana ang kanyang iniinom, ay tunay tayo mapapabuti at maaalis ang pag-aalinlangan. Di tulad ng alak at serbesa, tubig ay nakamamatay na ako ay nakapagkita kinainit ay naging sikaw. At ito'y maaaring umabaw at maging baka. Maghusay na sagot nito. Tatapat ang mga ito ay mga pangarap lang. Napakatapang mo sumagot kay Don Simon, Isagani. Ang taong yan ay nakakapangilabot. Halos kinakatakutan ko nga. Di mo ba alam na siya ay ang kinakatakutang tinatawag na kayong mangging kardinal? Kardinal? Oo, kayong mangging kardinal. Kamahal-mahalang itim, ang ibig. Si Don Simon, ang sanggunian ng mga kapitang general. Ano? Saan kayo nagtago? Hindi nyo ba nakita ang pinakamainam na paglalakbay? Ang mga tanawin. Hindi naman ako nagtago. Nakakita na ako ng mga ilog at tanawin. Ngunit ang makapuluhan sa akin ay may mga alamat. Kung alamat rin lang ang pinag-uusapan, may alamat din ang Hilog Pasig. Mawalang galang na po, Kapitan. Ngunit alam nyo po ba kung saang dako ng lawa? Namatay ang nagngangalang Gibara, Nabara o Ibarra? Talaga? Marahil ay may matatagpuan tayong pruweba sa pangyayaring yun. Kung ganoon, ang kanyang bangkay ay Nakasama sa bangkay ng kanyang ama. Hindi ba't isa rin siyang pulibestero? iyan ay tinatawag na napakamurang paglilibing. Hindi po ba, Padre Camora? Lagi kong ang ipinapayuatig na ang mga pilibustero ay hindi maasang magkaroon ng marangal na libing. Oh, ano nangyayari sa'yo, Don Simon? Tila kayo'y nahihilo. Hindi ba't dati naman kayong manlalakbay? Bakit tila kayo'y nalulula? Halos kapatak lamang ang tubig sa lawang ito. Dapat niyong malaman na hindi niyo may paparais ang isang patak ng lalakbay nito. Ang lawang ito ay mas malaki sa Switzerland. Pag samasamahin man, marami na akong nakitang sanay na mandaragat na nahihilo rito. O anak, Maganda ang ani natin ngayon, Ama. Pero maganda naman pala. Ba't ka pa nag-aalala? nagpatong naman sila ng buwis sa ating lupain. Yung salapi nahulog sa malaking tubig at sinaklam ito ng buhaya. At ang kanyang mga kamag-anak ay sumama rin. Ngunit, Ama, umaabuso na sila. Magpahumanhin ka. Magandang gabi po sa inyo, mga padre. Bakit po kayo naparito? Kailangan mo na magbayad ng buwis. Ang iyong buwis ay 200 piso. 200 piso?
Ang taas na nun ah. Kung hindi ka magbabayad, ibibigay ko sa iba ang tungkuling paglilinglang dito. Tama! Ipalilinan ko na lang sa aming kasambahay. Matagal na matapat na siyang naninilbihan sa amin. Ako ang naghihirap na mag-ani at magtanim dito. Ibinuhos ko ang aking pawis at dugo upang maihahon ko ang aking pamilya sa kahirapan. Kaya wala kayong karapatan. Ngunit hindi sa iyo ang lupang pinaglilinang mo. Ito ay pamagmamayari ng korporasyon. Wala pa kayong pinapakitang kasulatan na nagpapatunay na sa inyo ang lupa. Meron! Hindi ako magbabayad ni kalahati ng buwis kung hindi ko ito nakikita. Anak, huwag ka nang magmatigas. Hindi ba tama ang iyong ama, Telesforo? Hindi! Wala kayong magagawa at ipaglalaban ko ito. Kibarbaridad! Walang mangyayari sa iyong pagmamatigas. Si Gabe Santales po ay nagdadala ng baril habang binabantayan ng kanyang lupain. Kung ganon, ipagbawal ang baril. Si Gabe Santales po ay hindi na po nagdadala ng baril, kundi itak habang binabantayan ng kanyang lupain. Pagbawal din ang itak. At bigas talaga ng Telesforo iyan. Dadala ng panahon ang ipinagbawal ng itak. Ipagbawal ang palakol. Kulang pa ng 200 at 5 piso ang 500 hinihingi ng tulisan upang mabawi ko ulit ang aking ama. Ngunit naibanta ko na lahat ang aking mga alahas. Maraming salamat po sa tulong niyo na pagpapailang sa akin ng pera, kapalit ng paninilbihan ko sa inyo. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, líbranos Señor de la peste y de todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, líbranos Señor. Hay naku, bata ka! Hindi ko alam kung anong tinuro sa'yo sa bahay at hindi ka marunong magdasal. Pasensya na po. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, líbranos Señor. Santo Fuerte, Santo Immortal. Sumagot ka! Opo. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, líbranos Señor de la peste y todo mal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal. Kapag hindi mo nakapisado ang dasal na yan, hindi ka papatawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal. Matagal-tagal na rin ang nangyari ang lubhang karasan na yan, Ino. Naalala ko pang lahat at sariwa pa sa akin iyon. Si Ginoong Simon ba yun? Pero bakit siya nandito? Ginoong Simon, maaari ba kitang tulungan? Ginagawa mo sa gubat na to? Kung iyong magugunita, tayo di nagkatagpo dito sa mismong lugar na ito. Tayo ay nagkatagpo, 13 taon na ang nakakalipas. Sa aking palagay, kayo ang naghandog sa akin ng pakikiramay. Kakaligaya ko naman ngayon kung ako'y makakatulong sa iyo. At sino ba ako sa tingin mo? Isang taong ipinaglalagay ko napakadakila. Isang taong ipinaglalagay ng lahat. Maliban sa akin na patay na. Isang lihim na nakamamatay ang iyong natuklasan. Isang lihim na maari mong ikapahamak. Hindi mo ba naiisip na maari mo itong ikasuwi? Kapag nabunyag ang aking mga lihim ng dahil sa iyo, masisira ang lahat ng aking mga plano. Totoong ako'y naparito, 13 taon na ang nakakaraan upang dakilain ang isang kaibigan na inilaan ang kanyang buhay upang ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino laban sa mga mapang-api. At ngayon, nagbalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang mga nasimulan. Upang wasakin ang tiwaling pamahalaan, hindi ko akalaing ang lasong naiwan ay tuluyan ng kumalat sa lipunan. Ilapit ng pag-aaral ng wikang Kastila ang ating mga sarili sa pamahalaan at ang mga kabataan. Walang ibang ginagawa kundi sumunod at magpakaalipin.
Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan natin ng wikang Kastila, ay hindi tayo papakinggan ng ating pamahalaan. At ang wikang ito ang magbubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Isang pagkakamali. Kailanman hindi ito naging wikang pambansa. Itatago lamang ng huwad na wikang ito ang ating karapatan at ang ating pagkatao. Kaya't ibig kong sumali ka sa aking paghihiganti. Nagdataon namang mayroon akong mga kataming-taming kwintas dito. Ang isa'y pagmamay-ari ni Cleopatra na nakuha sa piramide at mayroon ding mga singsing na dati pagmamay-ari ng mga mambabatas sa Romano na nakuha sa guho ng Cartago. Marahil yaong ikinadala ni Hannibal matapos ang digmaang Cannes. Nagdala rin ako ng mga mamahaling hikaw na dati pagmamay-ari ng mga babaeng taga-Roma na nakuha sa Pompeia. Mayroon din ba kayong rosaryong na bendisyonan ng Papa, Ginoong Simon? At mga bagay na mula sa Roma at mga padibosyon? Na nakapagbibigay ng siguradong kapatawaran, hindi man mangumpisal. Tumigil ka nga, Sinang, at baka taasan ni Ginoong Simon ang presyo. Natito ang mga hikaw na dama ni Maria Antoinette. Tignan niyo, ang isang piraso lamang ng asul na batong ito. Parang walang malay, napakatahimik. Malilinis na tila bituing nagmumula sa palangitan. Kapag tiniregalo sa tamang tao, sa tamang pagkakataon, ang isang tao ay nakapagtitiyak sa pagkakabilanggo ng kanyang kaaway. Ang isang ama, isang tahanan na nangkukuli sa kabayapaan ng lahat. Sa isang maliit na bagay nito, mapula, simpula ng dugo, ng puso, at pagkauhaw sa paghihiganti, singkinang ng luha ng mga ulila, at nailigtas ang buong pamilya sa miserableng hinaharap. At matamong muli ang kapayapaan, na ibalik ang ama sa kanyang tirahan, ang ama sa mga anak, at sa kanyang asawa, at sa kanilang buong pamilya. Mayroon akong isang kahon na katulad sa isang manggagamot na naglalaman ng buhay at ng kamatayan, ng lason at ng lunas. Sa isang dakot ay maaaring paiyakin ang lahat ng mamamayang Pilipino. Ginoo, kayo ba'y walang may pag-ibig? Lahat ng alahas ng aking anak ay pinagpili na, at ang natira ay walang gaanong halaga. At ang agnos ni Maria Clara? Tama. Iyon ay isang lakit na may brilyante at esmeralda. Iyon ang sinuot ng aking kaibigan na si Maria Clara bago siya naging mongha. Nagustuhan ko ang design. Ipagbibili mo ba ito sa 500 piso o ipagpapalit sa ibang hiyas? 500 piso? Oo, 500 piso. Ipagpatawad po ninyo na sa sarili kong tahanan ay pinagnakawan ko kayo. Ngunit pangangailangan ang siyang nagudyok sa akin. Ipinalit ko sa inyong revolver ang lakit na pinagmimithian ninyo. Kailangan ko ang sandata sapagkat ako'y sasali sa mga tulisan. Ipinapayo ko sa inyong umiba kayo ng landas sapagkat kung kayo'y mahulog sa aming kamay sa dahilang wala na kayo sa aking tahanan, ay hihingian namin kayo ng malaking tubos. At sa wakas, natagpuan ko rin ang aking tauhan. Pinagtutuunan ko ng pansin. Ang patuturo, meron pa bang iba dyan?
ang kahilingan po ng mga mag-aaral ukol sa pagkakaroon ng Akademya ng Wika Kastila. Ano sa palagay mo? Ano pa ang dapat mong pag-isipan, General? Ano pa kung hindi ang kahilingan ng mabuting panukala? At nakakapagtakang 6 na buwan ay pinag-iisipan pa rin. Dapat itong pag-isipan ng mabuti ang kahilingan ay hindi napapanahon. Ito ay may malaking epekto sa ating mga karapatan. Ang kahilingan ay kahinahinala, General. Huwag kayong magpauto. Iyan ay isang tahimik na pagigmagsik lamang. Ang kanilang kahilingan ay makabuluhan. Sa makatuwid, palagay ko'y dapat itong ipatupad na magpapatunay ng pagtitiwala sa mga tao at katatagan ng ating pamahalaan. Tatakwat, maaari natin mauwiin kung sila'y magmamalabis. Bakit ba natin nilikuin ng mga kabataang magpapatupad nito? Kung gayon, ang kahilingan ay may kabuluhan. Hindi ba naisip? Hindi maaaring matuto ng Kastila ang mga Indio. Maaari silang magsimulang makipagtalo sa atin. Kapag natutunan nila, sila'y magiging kaaway at kaalitan ng Diyos at ng Espanya. Isang salita pa, ang usaping ito hindi lamang nalilimita sa pagtuturo ng wikang Kastila. May nakakubling layunin laban sa pamantasan ng Santo Tomas at mga mag-aaral nito. Natin kung sino mananalo sa usapan nito. Sana sumama mo sa akin, Padre Sabila. Magtuturo ng wikang Kastila ay magagawa na ng walang pangamba. Kahit ito ay hindi pagkatalo ng pamantasan. Lalo ng unang nagagalit kapag napapagsabi na walang kasalanan. Kung gaya, ibigay natin ang kanilang kanilingan. Nagmututulong ako, Padre Fernandez. Alin ang mga Ginoo? Ang mga maswelan na bagay na ito'y dapat pinag-usapan abang nag-imagas. Maaaring hindi tayo matunawan, Kapitang General. Kung gayon, ipagbubukas na lamang. Mga kapatid, konting-konti na lang at natutupad na ang pangarap nating akademya. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Huwag muna tayong magsaya. Di pa ito masisiguro sapagkat taliwas ang mga praile sa ating panukala. At malaki ang kanilang kapit sa general. Sinasabi mo bang hindi makapag-isip sa kanyang sarili ang general? Wala akong sinabing ganyan. Ngunit sabihin mo sa akin, ano ba ang basihan ng mga prailing iyan para hindi pa intulutan ng pagkakaroon ng akademya? Gayong maliwanag na ang pagtuturo ng Kastila ay kapaki-paginabang. Marahil ay natatao silang maanuhan ng mga mag-aaral. Isa na sa panganib nito ay ang karangalan ng bayan ng universidad. Ayaan ang mga ibang karangalan ito. Para sa bang universidad? Institusyon ba ito ng pangkamangmangan? Ang punto ay kahit anong kusang palo. Mula sa mababa ay naghahayag lamang ng kabiguan. Abang walang katunayan ng masamang hangarin, ay magtiwala muna tayo sa pamahalaan. Ang bukang liwayway ay bago araw malapit na. Sinasabi ko ngayon pa lang, tayo panalo na sa digmaan at pagsisikap natin ay gantimpala sa ating bansa. Mabuting, subalit kung sakaling sa kabila ng lahat ng sinabi ni Sandoval, ang general ay patuloy na humihingi ng payo at hindi ibibigay ang pahintulot. Kung nais ng general ang aring ikatututo, ngunit ipinagkait ang gayon, mga Ginoo, hindi mawawala ng saysay ang iyong pagsisikap, sapagkat na sa katuparan ninyo ang hindi nagawa ng iba. Naalis ninyo ang kanilang maskara. Mabuti, Sandoval. Masabi ko yan kung ako isang Kastila, ngunit hindi. May magandang balita mga kaibigan. Tagumpay, mabuhay ang wikang Kastila. Makaray, ano ang nangyari? Ngayong umaga ay naipagkita ako kay Padre Renan. At sinabi niya sa akin na nangyari sa Los Baños. Kanyang ipinagtanggol ang ating adikain sa ibang opisyales at sinabing isang linggo na nila itong pinag-uusapan. Ano bang napagpasyan nila? Kailangan natin ng paintulot sa komiteng tagapagtanggap ng edukasyong primaryo. Kung gayon, ano bang nararapat natin gawin? Paano natin siya makukumbinse? Ang mananayaw. Oo, si Pepay. Oo nga. Ah, alam ko na, kaibigan ko si Pepay. Maaari ko siyang kumbinsihin. Ginamit na natin si Padre Erin. Lapis na pati ni Pepay. Magandang gabi po, Ginoo. Sagani, ikaw pala yan. Paumanin, maupo ka. Kamusta naman si Padre Florentino? Mais naman po ang kalagayan niya. Anong maitutulong ko sa iyo? Ang bansang ito ay puno ng plano at panukala. At nais ko pong aprobahan ninyo ang aming panukalang magpatayo ng Akademyang Kastila. At kumbinsihin si Don Custodio at magbigay ng pahintulot. Mahal ko ang bansa at ninanais kong umunlad. Sapagkat hindi ko may papangako ang aking sarili dahil lubhang masela nito. Kailangan kong mag-ingat sapagkat may dala itong kahihiyan.
Ngunit hindi po namin nais na ipaya kayo. Ito po ay bunga ng aming pagnanais na kaayusan at pagtulong sa pamahalaan. Kahanga-hanga ang pagtulong ng ating pamahalaan sa pagsunod ng ating batas. Ngunit ang ating mga kabataan ay kumikilos ng pabigla-bigla na di naunawaan na ito'y kaisipang pag-iimagsik. Kung kabutihan ang nais ng pamahalaan, dapat lang nilang sundin ang kahilingan ng mga mamamayan dahil sila ang lubos na nakakaalam sa kanilang mga pangangailangan. Ang gobyerno ay binubuo ng mga pili at natatanging mga tao. Ngunit ang mga taong ito ay nagkamali rin at kailangan silang makinig sa iba. Maghintay tayo at tayo'y pagkakaloob. Ngunit walang ipagkakaloob kung walang humihiling. Ang akin lang, hayaan mong kumilos ang pamahalaan sa kanyang sarili. Magbigay ka ng panahon, sapagkat mahusay ka naman magsalita ng Kastila. Ano pa ang may dudulot sa'yo kung magkakaroon ng natatanging klase sa Kastila? Hindi po ako pumunta rito para sa aking sarili, kundi para sa iba na nangangailangan ng aking tulong. Maunawaan mo sana ang sinabi ko, Isagani, sapagkat ang may papayo ko lamang sa'yo ay mag-aral ng mabuti at pagtapos ng pag-asawa. Tandaan mo at sa paglaki mo ay matatanda mo ang sinabi ko at tama ako. Hanggang sa pagputi ng buhok ko ay maunawaan mo ako. Kapag ang buhok ko ay kasing puti na sa inyo, Ginoo at matatandaan kong ako'y nabuhay para sa sarili lamang at hindi ginawa ang dapat gawin para sa bayan. Ang bawat puting buhok na nasa aking ulo ay hindi ko ipagmamalaki, bagkus ito ay aking ikakahiya. Ano ba ang nangyayari sa bansang ito? Kahihina ng kalakalan. Hindi tayo aasenso nito. Ginoong Simon, sa iyong palagay, bakit tila suso sa pag-unad ng ating pangangalakan? Ang aking palagay ay alamin kung paano umunlad ang ibang mga bansa sapagkat ganoon din ang kanilang gagawin. At bakit sila umuunlad? Ang daungan ang gumagawa, pabigat sa kalakalan, hindi na natapos-tapos. At ang mga buwis. Kamusta kayo? Oh, Don Simon. O manhip, mga binibinit-binom, ako'y aalis na. Kiruka, nagustuhan niya ba ang pulseras? Naku, Ginoong Simon. Aking lugi, aking bukog. Naku, ano ito, Kiruka? Kalugihan? Gaano ba karami yung inumin at napakaraming mga tauhan? Alam mo, Ginoo, yung puha ko sa'yo tatlong pulseras na may brilyante. Pinapili ko sa babae, pero kuha niya lahat. Dahil di ko alam kanyang panlasa. Nakita mo na, Don Simon? Ako lugi. Malokong babae. Walang hiya, 3,000. Isang pulseras. Ano siya? Kahit i-check sa ako tao. At lahat tao, hingi utang, hingi bayad. Ginoo, aking talo, aking lugi. Huwag ka lang masyadong maangal. Ako na ang nagpahiram sa mga pinuno. Huwag kang mag-alala. Babalik rin sa iyo ang iyong mga pera. Babalik ang pera? Siguro hindi nyo alam pag talo sa sugal, walang mamamayad. Makinig ka, Kiruka. Nagkataon naman na kailangan ko ang 1,000. Pero pagbibigyan kita, kung pagbibigyan mo ang aking kahilingan, 7,000 na lamang ang iyong ibabayad. Hindi ba't kayo ang nakapaglalabas ng anuman sa aduana? Kahit ang armas sa kumpento, ay kayo ang nagdadala. Pero, laki aking supol. Tignan mo, Kiruka. Gusto kong ilabas mo sa pier ang ilang ako ng armas na darating ngayong gabi. Bakit ngayon ka pa lang? Labas! Maganda ang kalakalan sa Hong Kong. Maganda ang kalagayan doon. Pupunta ako ron at maghahanap buhay. Pagkatapos nun, maaari ko ng labanan ng mga praile. Magiganti ako. Ginoong Simon, maghingi ako ng tulong sa'yo. Maaari ba kitang makausap? Oh, Placido.
Hindi ko na kaya ang pagpapahiya at pagmamalupit sa akin ng mga praile. Nais ko pumunta sa Hong Kong at pagbalik ko dito ay malalabanan ko na sila. Para ano pa? Kung gayon, sumama ka sa akin. Aba, kayo pala, Ginoo. Mayroon na ba kayong pulbura? Hinahanda na lamang ang mga lagayan. At ang mga bomba? Handa na ang lahat, ngunit hindi pa handa ang paligid. Mabuti. Kailangang matapos ito sa loob ng isang linggo. Hindi na kailangan ng paligid. Ang mga tauhan ni Kabesang Tales, ang mga gwardyang pinaalis, at ang isang hukbo ay sapat na. Hindi na tayo maghihintay pa ng matagal. Baka mamatay pa si Maria Clara. Handa kayo sa isang linggo sa unang putok ng kanyon. Para sa bayan! Para sa bayan! Placido, nagtataka ka ba sa lahat ng mga nangyayari? Lahat sila ay paghihirap ang sinapit sa saking na pamahalaan. Isa ba ito sa pag-anda? Para ito sa pag-aalisa. Kung gusto mong maghiganti, hinihimok kitang makisapit. Ilang araw na lamang, ang kasumpasampang lungsod na punong-puno ng pagmamataas at pagsasamantala sa mga mangmang at kapuspalat ay magliliyap na. Yan ang aking paghiganti, bunga ng kasinungalingan at kasakiman. Maraming namumuhi sa akin. Sinisisi ako sa kanilang mga kasawian, ngunit hindi na ako pwedeng bumalik. Kung nakagawa man ako ng masama, ito'y para sa kabutihan din. At ang wakas ang siyang magpapatunay sa kadahilanan. Hindi ko dapat ihayag ang aking sarili. Ginoong Simon. Basilio. Wala ka sa teatro. Tama nga kung dito ka nagtungo. Kamusta na ang may sakit? Kahagyan na ang tibok ng puso at mahinang-mahina na ang pulso. Parang bukas ay siya'y maaaring mamatay na. Parang tinamaan na mo. Isang sulok ng kalooban ang papatay sa kanya. Katulad ng Pilipinas. Lalo pang nakapanghihina ang mga bangungot at takot sa kanya. Katulad ng pamahalaan, Basilio. Kagabi, nahanap niya ang mga manok. Ang kanyang sasabungin na manok na 3 taon nang mamatay, ibibigay ko sa kanya ang Makinig ka sanang mabuti. Ang bawat sandali ay napakahalaga. Isang oras na lamang ay magsisimula ng himagsikan. Wala ka ng ibang makikita kundi patayan at labanan. Ang hindi kakampi sa amin ay tuturing na kaaway. Narito ako, Basilio, upang ialay sa iyo ang dalawang bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. Ang aking kamatayan o ang aking hinaharap? Sa piling ng naniniid o sa piling ng iyong bayan? Mamili ka, wala ng oras. Narito ako, Basilio, para iligtas ka. Ngayon, ang mga Pinoy nasa dulaan, iniisip ng buong gabing ito'y puno ng alip. May sarili akong hukbo at mga taong pinamamahalaan. Ang hindi pagpanig sa kanino man ay paglalagay sa sarili sa gitna ng magkabilang lakas, Basilio. At ano ang dapat kong gawin? Napakadali lamang. Ako ang namumuno sa mga hukbo kaya't kakailanganin ako sa lahat. Ikaw ang mamumuno sa isang hukbo. Sa gitna ng kaguluhan, buksan niyo ang kumbento ng Santa Clara at kunin mo ang pinahahalagahan ko. Si Maria Clara? Oo, si Maria Clara. Ibig ko siyang iligtas. Inibig kong mabuhay para maligtas siya. Bumalik ako. Hinasa ko ang himagsikan dahil ito lang ang makakapagbukas sa pintuan ng kumbento. Uli na kayo. Bakit? Patay. Patay na si Maria Clara. Hindi siya patay. Ngayong gabi liligtas ko siya. Ikaw ang mamamatay. Ilang araw na siyang may sakit. Noong pumunta ako sa kumbento para makibalita, nakita kong umiiyak si Kapitan Tiago. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Patay? Patay na? Namatay nang hindi ko man lang nakita? Namatay nang hindi man lang nalalaman na nabuhay ako para sa kanya? Namatay nang nagdurusa? 2 taong pinaglaruan ng tadhana, isang binatang mayaman, may pinag-aralan, malaya at may magandang kinabukasan. Kailan kaya halata ang bigati sa ilalim ng iyong mga tawa? Kahit mawala ka pa, hindi mawawala ang damdamin ko'y
Darating kaya siya? Paulita, dumating ka. Magandang gabi po. Ikaw, may nalalaman ka na ba kung saan nagtatagpo ang aking hangal na tiborsyong iyon? Wala pa rin dumarating balita hanggang ngayon. Di bali na, pupuntahan ko muna ang aking magkapangasawa. Nakakabiglang nandito ka. Ikaw, nung nakipagtipan sa akin, paano di? Ngunit kagabi di mo man lang ako pinapansin. Tinitingnan kita mula umpisa hanggang matapos ang dula. Ngunit yung mga mata hindi maiwalay sa mga artista. Nasa iyo ang atensyon ko, at ang ideyang pumunta ka kahit may napag-usapan na tayo. Panliit lamang ako ng aking alay at pumayag sa pag-asang makita kita. Ngunit, ano ang kaguluhan ng pagsama ni Pilaes? Tandaan mong wala siyang halaga sa akin. Ang aking alay lamang ang umiibig sa kanya. Pinabaalala ng iyong mukha ang dalisay ng ating bayang kinakalakihan. Doon, ako'y malaya na tulad ng hangin at liwanag na walang hadlak sa kalawakan. Ngunit balita ko, daraan pa sa mga bundok upang makapunta doon. Hindi magtatagal ang buong kapuluan ay magkakaroon rin ng daang bakal. Ngunit kailan pa? Pag ako'y matandang dalaga na? Naniniwala ako na madali lamang iyong hintayin sapagkat kami minsan na rin nabigo pero patuloy namin siglayin ang pagsasyaga. Pangarap, paano kung wala kayong mapapala? Makinig ka. Alam mo kung gaano kita kamahal. Pangangarapin ko ang iyong mga titig. Sasabihin mo sa buong mundo sa harap ng aking bangkat na ang iyong iniibig at pinagtatanggol ang karapatan ng iyong bayan. Paulita, halika na! Baka ikay sipunin. Sige, mauna na ako. Hindi talaga tumutupan sa usapan si Juanito. Hindi na niya magawang sumipot. Mas mabuti si Basilio na lang ang ating inanyayahan. Mga kapatid, nakatawang isipin na tayo narito. Nag-aalis sa piging ng taong nagtapon sa ating pag-asa sa kadayaan. Labas ang pasiglang lang. At iari natin ito sa kanya. Tiglang lang natin kung may maisip siyang panukala rito. Isang karangalan nitong kustodyo ang pansit na ito ay papangalan ng pamakalang pansit. May manguna pa na darating. Isang lupiastik na baboy ang laman. Yan, huwag natin kay Padre Rene. Hindi makakain ng pare kung hindi tatanggalin ang ilong ng baboy. Kung gayon, tanggalin ng ilong. Tanggalin ang ilong si Padre Rene. Paggalang mga kasama, kaunting paggalang. May kanungulang pa, tortang alimango. Naiandog sa mga praile. Pagkat may pagkalimango sila. Tama, tatawagin natin ang tortang fraile. Tortang fraile! May kaapat na ulam may pansit na inandog ng pamahalaan sa bayan. Pinagtipan! Tukol ako. Igalang ang mga matanda. Igalang ang mga biktima. Ialay ang pansit sa inchik na si Quiroga at ang isa naman ay sa 4 na haligi ng Pilipinas. Hindi alay ang pansit sa Eminensya Negra. Huwag kayong maingay, may mga tengang pa kaya. Magandang araw po, Ginoo. Ano po nangyayari? Basilio, nasa piging ka ba kagabi? Ganito po ang nangyari. Masama po ang pakiramdam ni Kapitan Tiago at... Mabuti naman at hindi ka pumaroon. Ngunit kasapi ka ba sa kapisanan ng mga mag-aaral? Ibabayad po ako ng butaw. May papayo ko sa iyo na tumiwalag ka na kaagad. Punitin at sirain lahat ng papeles na magpapahamak sa iyo. Wala po akong papeles. Sige nung Simon Bay. Walang kinalaman si Simon sa nangyari. Siya ay sinugatan ng taong di kilala at ngayon siya ay nakahiga. Hindi siya ang kumikilos. Iba-iba ang mga kamay ang kumikilos. May mga tulisan ba? Wala, mga mag-aaral lamang. Nakuha sila ng mga pasking masama. Saan? Sa universidad. Ang mga pinagbibintangan ng mga pasking masama ay ang mga mag-aaral. Nakasapi sa samahan. Kaya mag-iingat ka sa ngayon. Kaibigan, narinig niyo ba ang kumalat na balitang may panayam ang mga estudyante at mga tulisan sa San Mateo? Ang balak daw na panlusog nito ay nabuhos sa pansit na rin. Oo, nakakilabot nga. Ani nila'y may mga estudyante na nagtungo sa Malacanang upang magpahayag ng pagkamakastila. Ngunit nahulihan sila ng armas kaya pinagkukulang mga ito. Mabuti na lang at nailigtas ang general dahil nooy nakikipanayang puno ng mga orden. Sa katunayan nga, may nagmungkahi raw na barilin ang 100 pilibustero upang matigil ang gulo. Sabi naman ng isa, sapat ng palakarin sa mga lansangan ang mga kawal na kabayuhan. Nakakatakot ang mga pangyayari ngayon. Mabuti pa at tumago na lamang sa ating mga bahay upang hindi madamay sa kaguluhan. Padre Irene, ang kayamanan ko'y ibigay ko na
sa Santa Clara, sa Papa, sa Arcobispo, at sa mga orden. 20 piso ang itinira ko para sa mga mahirap na estudyante. Aalisin ko ang 25 piso pamana ko kay Basilio dahil kawalang utang ng loob niya. Julie, kamusta ka na? Kamusta na ang lolo mo? Mabuti naman po ang aking kalagayan. Narinig ko po ang pagtanaw ni Kapitan Tiago. Nakakalungkot namang isipin. Marahil ay alam mo rin ang sinapit ni Basilio. Ikinulong siya at marahil ay papatapon sa Carolinos. Alam kong biro lamang po ang lahat ng iyon. Santo Diyos, Santo Fuerte, Santo Immortal. Alam kong malalagpasan ni Basilio ang lahat ng ito. Julie! Julie! Gumising ka! Julie! Julie, gumising ka, Julie! Julie! Wala na ang tagapagtangkilik sa Basilio, maliban lamang kay Kapitan Tiago, at ngayong wala na siya, lubusang walang kalaban-laban si Basilio sa bilangguan, sapagkat ang Pilipinas ay kinakailangan magkaroon ng tagapagtangkilik sa lahat ng buhay, mula sa pagkabinyag hanggang sa kamatayan. Ngayon, ako na lamang ang dapat kumilos upang matubos si Basilio, katulad ng ginawa niya sa akin sa pagtubos sa aking pagpapaalila. Si Padre Camora lamang ang pinakamainam na puntahan. Isang salita lamang ng pari ay makakalabas ng kulungan si Basilio. Ayoko po. Uminahon ka, Iha. Wala kang ibang dapat alahanin. Andito lang ako, hindi kita papabayaan. Ayoko po. Ayoko pumunta kay Padre Camora. Padre Camora, ito na po ang iyong tubig, Padre. Salamat, Iha. O Julie, anong nangyayari sa'yo, Iha? Iha. Padre. Ito na, Julie. Ayoko po. Bumalik na po tayo. Huwag po. Maawa kayo sa akin. Bumalik ka kung ayaw mo. Sige, bayaan mo itapon at barilin si Basilio. Sabihin nagtakang tumakas. Kung patay na siya, halika na. Saka ka na magsisi. Magandang gabi, Padre. Magandang gabi, Hermano. O Julie. Sige, Julie. Mauna na ako. Padre, wag po! Huwag kang mag-alala, Julie. Julie, bakit ba ito nangyari sa'yo? O Diyos ko, sa harap niyo pa'y walang mayaman o mahirap. Walang puti o itim. Bigyan niyo po kami ng katarungan. Julie! Uy, narinig niyo ba yung nangyari sa kumbento? Ha? Bakit? Anong nangyari? May sabi-sabi raw na may isang babaeng tumalon sa bintana ng kumbento. Bumaksak ito sa mga tapo at namatay. Kawawa naman ang babaeng yan. Ano kaya ang dahilan naman yung pagkamatay? Sana makamit nila ang hustisya. Nang nagtigil sa pag-aaral, magdidiwang na din ako sa aking pagkabagsak sa pamamagitan ng pagsulog ng aking aklat. Bagsak rin man ako. Kayo rin ba, Pexon at Makalaig? Oo, ako rin. Narinig ko na sinusundo ba ng isagani ang makapasa? Nakakalungkot ng isipin na kailangan ko nang tumigil sa pag-aaral sapagkat kailangan kong tulungan ang aking ama sa kanyang negosyo. Ako rin. Pagkatapos kong makuha ang aking pasaporte, ay tutungo na ako sa Europa. Nakakalungkot naman at hindi nakakuha ng pagsusulit si Basilio. Magandang umaga, Basilio. Sino? Kamusta, Basilio? Mabuti naman. Ikaw na lang ang bumibisita sa akin. Ano ba ang hatid mo? May sasabihin ako, Basilio. Sana hindi ka mabigla. Ano yun, Sinong?
Si Tandang Selo ay nawawala. Paano? Paano nangyari yun? Si Julie, paano na siya? Basilio, wala na rin si Julie. Tumalon siya sa bintana ng lumber matapos siyang halatin ni Padre Camora. Humingi siya ng tulong para ikay makalaya. Si Tandang Selo naman ay nawawala pagkatapos ng insidenteng iyon. Hindi yun maaari. Pasensya na, Basilio. Ngunit yun ang totoo. Julie! Dahan-dahan lang kitang aawitan sinta ko sa pagsapit ng dilim na tayo'y magkapili. O sa himig na ito, ako'y matututong ipagkatiwala sa iyo ang buong ako. Pasensya na, ngunit di ka maaari makapasok dito ng basta-basta. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Basilio ang aking pangalan. Oh, Basilio, nandito ka na pala. Sopas at nakalaya na. Ang payat-payat ko na. Para kang patay na nabugil. Halika't maupo ka. Ginoo, handa na ako sumama dito. Magandang marinig ito mula sa iyo, Basilio. Nasa panig ka nga talaga ng katwiran. Ang aking usasing ay usapin din ng mga suweng balat ng Diyos. Ginoo, matuloy na ang himagsikan sapagkat hindi na ako nag-aalangan. Panahon na para labanan natin ang katarungan. Ang nagtulak sa akin para ipagpatuloy ang aking mga binabalak ay ang mga mabait na hindi makapagdesisyon ng maigi at ayaw ng gulo. Basilio, magmasid ka. Nitroglycerina? Oo, nitroglycerina. Ibig sabihin nito ay isang dinamita. Tama ka, Basilio. Papatayin ko lahat ng laban sa himagsikan at lahat ng lalaking tumangking sumama at humawak ng sandata. Basilio, magkita tayo sa ika-10 ng gabi sa tapat ng simbahan ng San Sebastian para sa huling tagubilin. Plano kong makipagtanggol kay Kabesang Tales sa syudad upang agawin ng mga armas ni tinago ko sa tindahan ni Quiroga. Ikaw naman, Basilio, ang mamumuno sa mga arabal at pag-aagaw ng mga tulay. Magkukuta ka roon upang sumaklolos sa amin. Papatayin ko ang lahat ng laban sa pagkihimagsikan at ang lahat ng lalaking tatangging sumama at humawak ng sandata. Magandang araw sa inyong lahat. Ikinagagalak kong narito kayo sa piging ng aking anak na si Juanito at Paulita Gong. Mga panauhin, batiin natin ang bagong kasal. Mabuhay ang bagong kasal! Magandang araw sa inyong lahat at lalo na sa bagong kasal. Naway maligayahan kayo sa aking simpleng ito. Tila mali ito. Maraming mga matay dito. Kailangan ko silang pigilan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Maraming salamat po. Bawal kang pumasok. Papasokin mo ako. Bawal ka rito. Kailangan ko silang iligtas. Umalis ka na! Sagani, anong ginagawa mo rito? Tayo na. Halika na. Lumayo na tayo sa bahay na ito. Sa alang-alang ng Diyos. Sagani, umalis na tayo dito. Bakit ako lalayo? Bukas hindi na siya ang dati. Ibig mo mamamatay? Sagani, makinig ka sa akin. Ang bahay na yun ay may mina at maaari ito sumabog anumang saglit. Sagani, ang lahat ay mamamatay sa ilalim ng bahay na iyon. Saan ka ba pupunta, Ginoong Simon? Pasensya na, kailangan ko nang umalis. Kung gayoy, naway matupad ang tadhana. Mga Ginoo at Ginang, tingnan niyo, may puting papel. Tingnan mo kung may nakasulat.
Mane Desel Pares. Juan Crisostomo Ibarra? Juan Crisostomo Ibarra? Sino siya? Isang masamang biro. May lagdaan ng pangalan ng isang pilibustero na 10 taon lang namatay. Isang masamang biro na maaaring makabuo ng kaguluhan. At may mga babae pa naman. Anong nangyayari sa iyo, Padre Salvi? Nakikilala mo ba ang lagdaan ng iyong kaibigan? Iyan ang sulat kamay. Sulat kamay ni Crisostomo Ibarra. Patuloy tayo mga Ginoo. Tama, wag nating bigyang halaga ang mga birong ito. Sa aking palagay, ang Mane Desel Pares ay hindi nangangahulugan na tayo papatayin ngayong gabi. Namatay na ang lampara. Pwede mo bang ilahin namin siya, Padre Irene? Abuli na magnanakaw! Ano nangyayari? Isa pong tulisan ang aming nahanap, Ginoo. Magsalita ka! Wala kayong makukuha sa akin! Magsalita ka! Inaanyayahan ako sumama sa palig nila Mataglawin upang sumalakay sa kumbento at lusubin ang mga bahay ng mayayaman. Magandang araw, Isagani. Magandang araw, Ginoo. Kabanal-banalang ina, mga saksang pulbura sa lahat ng lugar. Mabuti nang at walang naninigarilyo yung manggagawa doon. At sino naman naglagay ng mga iyon doon? Yan ang hindi mapaliwanag ni sino man. Sino ang nais mong gulo sa Peking? Ang sabi ni Ginoong Pasta, maaaring kaaway ni Don Timocho o kaagaw ni Juanito. Kailangan magtago ka. Maaari kang pagbintangan. Kailangan mo magtago. Walang ibang mapagbintangan si Don Timoteo sa lahat ng nangyari. Siya at si Simon ang namahala sa mga gawain. Wala nang iba pa. Gulong-gulo ang lahat. Tinatawag natin yan ang Guardia Civil. Tinatasan na ipagliwan ang lahat ng nangyari. Pagkatapos, pinayalis na ako. Kung nagkataong sumabog, Wala sanang nakaligtas sa daan ng analogy. Sa mga sandaliang ito, wala na sana tayong general, arsobisyo o mga kawani ng pamahalaan. At na naroon sa piging kagabi, nagkapira-piraso. Virensantisima, ang lahat ng may utang pa naman sa atin ay naroon. Sus Mariosep, may isa pa naman tayong bahay na malapit doon. Sino sa palagay nyo ang naglagay ng mga sako ng pulbura? Maaari ang mga mag-aaral. O si Makarain. O ang istik na si Quiroga? Ang mag-aalas na si Simon. Si Simon? oo, si Simon. Hindi ba't kaibigan siya ni Kapitan General? At kasosyo naman sa negosyo si Don Timoteo? Oo, ginawa niya yun upang maisakatuparan ang kanyang mga balak at ipapatay lahat ng mga Kastila. Nauunawaan ko na ngayon. Ang alin? Simon ang demonyong nakabili ng kaluluwa ng mga Kastila. Pinaghahanap na siya ng mga Guardia Civil. Kaya pala kagabi, habang kumakain kami ay nagkaroon ng kaguluhan. Ang sabi nila ay isang di kilalang lalaki ang nagnakaw ng lamparang inihandog ni Ginoong Simon. Nahuli ba ang magnanakaw? Tumalong siya sa dagat at walang nakakilala sa kanya. Ang lampara daw na iyon ang gagamitin upang masunog ang bahay. Sayang, namatay sana ang lahat. Kailanman, masamang kumuha ng pag-aari ng iba. Kung nalaman lamang ng magnanakaw ng umpakay na iyon at nagkaroon ng pagkakataong makapag-isip, ay hindi na niya sana kinuha ang lamparang iyon. Kung gayon, mauuna na po ako. Sige, ikaw ay mag-iingat. Padre. Oh, magpahinga ka muna. Magpahinga ka muna, Ginoo. Anong nangyayari dito? Hayaan mong pagalingin kita. Padre Florentino, Padre Florentino, Padre. Magandang araw, Padre. Ito po ang pinabibigay ni Teniente ng Guardia Civil. Espanyol Escondido Casa, Padre Florentino Cojera, Remitara Vivo Muerte. May natanggap akong mensahe. Ano ang nakalagay? Baka si Simon ang tinutukoy dito sa telegrama na tumakas at tinugis ng mga kawal sa Maynila. Padre Florentino, ako'y alis na. Sa tingin ko, ako ang tinutukoy ng Kastila sa telegrama darating ngayong gabi. Baka natuto na ako ni Doña Victorina. Kung yan ang gusto mo, malaya ka nang umalis, Don Tiburcio. Naway gabayan ka ng Panginoon sa iyong paglalakbay.
Maraming salamat po, Padre. Ikaw pala'y uminom ng laso. Ngunit bakit mo tiniis ang sakit na dulot nito? Hayaan mong ihanap kita ng lunas. Padre, huwag po kayong pasindak, sapagkat ngayon ipupunyag ko na ang aking tunay na pagkatao. Ako po si Crisostomo Ipara. 13 taon na pong namalagi sa Europa upang mag-aral, saka bumalik sa Pilipinas na puno ng pangarap at pag-asa. Tinangka kong maghiganti at pumunta sa ibang bansa. Dala-dala ang bahagi ng kayamanan ng aking mga magulang. Sumali ako sa himagsikan sa Cuba at roon nakilala ko ang Kapitan General na nooy komandante pa lamang. Padre, bakit hindi ako tinulungan ng Diyos sa aking layunin? Sapagkat masama ang iyong pamamaraan. Inaamin ko, nagkamali ako. Dahil doon ay pagkakait na ng Diyos ang kalayaan ng isang bansa at iligtas sa napakaraming higit pang salarin kaysa sa Kanya. Ang matapat at mabait ay nararapat na magtiis ng mga adhikain nila'y makilala at lumaganap. Ang nararapat na gawin ay magtiis at gumawa. Napakadali lamang pong sabihin ang magtiis at gumawa sa mga taong hindi pa nakakaranas ng ganyan. Anong klaseng Diyos po ba ang hihigit ang kanyang kalaking pagpapasakit? Ito ang isang Diyos na makatarungan at nagpaparusa sa kakulungan ng tao, ng pananalig at sa mga gawang masama. Gumawa tayo ng mabuti at marangal hanggang mamatay tayo dahil sa karangalan.